Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas! Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka. dagdagan pa ang mga alam mo Para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ang ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Lunes at ngayon ay October 13, 2025. At oras na po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapan na sa oras, ihatid namin sa inyo ang mga balita sa ating bansa at sa ibaing dagat. Ganyan din pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung matagapagbalita ko po si Susan Valdez Siadaw, sa ngalan po ni Kaaron Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. PNP Chief, pinaigting pananampalataya ng kapulisan. Todo balita. Forbes Park, bantay sarado sa rally versus sa PBBM. Todo balita. Lacson, kakatayin ng 33 billion gusali ng Senado, aprobado ni Soto. Todo balita. Pabrika ng pampasabog sa Mambulat, 16 patay. Todo balita. Sa ating mga balitang lokal, BPSO nagsagawa ng fire safety at basic first aid seminar. Todo balita. Mga BHW tumanggap ng ayudang AKAP. Todo balita. Mga punong barangay pinulong sa Mangaldan, protocol sa pagpapatayo ng infra development project sa barangay, pangunahing tinalakay. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tahimik, may prinsipyo at higit sa lahat may pananampalataya. Ganito inilarawan
ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goita, leader ng 4 na sibikong organisasyon, si PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sa unang araw ng Lubina Mass ng Nuestra Señora del Pilar de Manila sa Santa Cruz, Paris, Maynila, isang tagpong hindi malilimutan ang nasaksihan kung saan si Nartates ay lumuhod sa harap ng altar, hindi bilang pinuno kundi bilang lingkod ng Diyos. Ang misa ay pinangunahan ni Cardinal Jose Advincula. Para kay Chairman Goitia, ang simpleng kilos na yun ay may malalim na kahulugan. Hindi lang basta seremonyang pagdalo ni Chief Nartates, isa itong patunay ng kanyang pananalig. Personal na inspeksyon ng National Capital Region Police Office Director Major General Anthony Amberin ang seguridad sa paligid ng Forbes Park sa Makati City bilang bahagi ng paghahanda para sa inasahang anti-Marcos protest na gaganapin linggo ng gabi, October 12. Ang nasabing kilos protesta ay panguna ni Cavite 4th District Representative Francis Kiko Barsaga at inaasahang dadaluhan ng mga mamayan na tutol at patuloy sa patuloy na korupsyon sa gobyerno. Pinaigting ng pulisya ang seguridad sa paligid ng Forbes Park para sa protesta na magsisimula alas 10 ng gabi sa Buendia Gate. Ayon sa ulat, nag-inspeksyon si Abirin sa mga checkpoint at crowd control posts linggo ng umaga. Nakadeploy na niya ang 615 tauhan mula sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, City Disaster Office at Private Security. Ang 255 pang opisyal mula sa standby force ng Southern Police District ay handa rin kung kinakailangan. Aalisin ng Senado ang 249 bilyong alokasyon sa unprogrammed appropriations ng 2026 national budget upang hindi na maulit ang flood control scam sa susunod na taon. Tatanggalin yung unprogrammed funds, iiwan na lang yung foreign assistant project o assisted project. Paglalad ni Senador Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Finance. Sa kabila nito, inamin ni Gatchalian na magiging madugo ang hakbang ng Senado dahil ayaw ng Kamara de Representantes na mawala ang unprogrammed appropriations. Medyo madugo yan kasi ibang gusto ng House, wika ng Senador. Samantala, nakatakda na maaprobahan sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ngayong Lunes, October 13, ang 2026 General Appropriations Bill na nagkakahalaga ng 6.793 trillion. Matapos aprobahan sa ikalawang pagbasa noong Biyernes, iinanunsyo sa plenaryo ng Kamara ang pagsasagawa ng sesyon sa October 13 bago mag-adjourn para sa Halloween recess. Nauna na sinabi ni Speaker Faustino D. III na naglatag ng mga reforma ang Kamara upang mas maging bukas sa publiko ang paggawa ng panukalang budget ng gobyerno. Kinastigo na sa senador ang COA dahil hindi nito natiktikan ang multi-bilyong pisong flood control scam at Magos Farm to Market Road. Git ni Senator Sherwin Gatchalian, dapat magkaroon ng internal cleansing ang COA upang mawalis ang mga opisyal na nagbubulag-bulagan sa mga katiwalaan sa gobyerno. Kausap ko nga sila nung Friday, sabi ko kailangan magkaroon talaga kayo na internal cleansing, internal reforms dahil hindi natin may alis na yung last bastion of our safeguard which is COA dahil post-audit yan. Nasa dulo yun nakompromiso na. Wika ni Gatchalian sa isang radio interview. Umaabot sa 4 billion ang posibleng nasayang dahil sa binigay na ayuda sa higit 6 na milyong peking benepisyaryo ng rice farmers sa Financial Assistance Program. Binagbakan ni Senador Sherwin Gatchalian ng Department of Agriculture na pinamumuno ni Senador Francisco Chu Laurel Jr. dahil hindi na beripika ang listahan ng 13 o 13.5 milyong magsasaka at may isa na nakalistang benepisyaryo ng programa. Sa 13 milyong benepisyaryo, 7 milyon lang anya ang lehitimo dahil ang iba ay namatay na o kaya ay nagbago ng trabaho. Ang leakage kalahati. So kung ang subsidiya ay 8 billion,
4 billion na nagiging leakage, paglalahad ni Gatchalian sa isang radio interview. Sinabi pa ng senador na wala pa silang ebidensya kung sinadyang palubuhin ang listahan ng benepisyaryo. Binangga at binomba umano ng tubig ng mga barko ng China ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa West Philippine Sea nitong linggo, October 12. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson ng West Philippine Sea, Jay Tariela, nakaangkla ang 3 barko ng BFAR kabilang ang BRP Dato Pagbuaya sa karagatan malapit sa Pag-asa Island upang bigyan proteksyon ng mga mangis ng Pinoy sa lugar. Maya-maya lumapit ang mga barko ng China o ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Bandang alas 8:15 na umaga, ginamit niya ng mga barkong Chino ang water cannons bilang banta sa BFAR vessels. Pagsapit na alas 9:15 na umaga, diretso umanong tinamaan ng water cannon ng CCG vessel 21559 ang Dato Pagbuaya at 3 minuto lang nakalipas, binangga rin nito ang stern ng barko. Nagdulot ito ng maliit na pinsala ngunit walang nasugatan sa mga tripulante. Sa kabila ng agresibong action, iginit na Tariela na nanatiling matatag at determinadong protektahan ng PCG at BFAR ang karapatan at kabuhayan ng mga mangis na Pilipino sa Kalayaan Island Group. Sinisi naman ng Beijing ang Pilipinas kaya nagkaroon ng banggaan ng 2 barko sa teritoryong inaangkin ng China. Sinaluduhan naman ng Estados Unidos ang tapang ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa teritoryo ng WPS o West Philippine Sea. Idinagdag pa ni outgoing US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na mariing kinukundina ng US ang agresibong hakbang ng China at paglabag sa international law. Suportado aniya ng Trump administration ang paghahangad ng Pilipinas sa malayang paglalayag sa Indo-Pacific region. Isiniwalat ni Senate President Vicente Tito Soto III na sinimulan ng busisiin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang 33 bilyong halaga ng new Senate building sa Taguig City. Ayon kay Soto, hindi ka panipaniwalang aabot sa 33 bilyon ang gastos sa pagpapatayo ng NSB, kaya binasbasan niya ang hakbang ni Lacson bilang chairman ng Senate Committee on Accounts na mabusisi ito at katayin ang sobrang gastos. Ano niya susubukan nilang may baba sa 20 billion ang gastos sa pinapatayong NSB. Dinidiskarte na ni Senator Lacson at saka maraming tatanggalin doon sa mga proposal na kung ano-ano para may baba ang presyo roon. Sa hindi ka panipaniwalang 33 billion, baka maibaba ng less than 20 billion paglalahad pa ni Soto sa isang interview. Nauna na sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, dating chairman ng Accounts Committee, na makakalipat sila sa NSB sa kalagitnaan ng 2027. Sa ating balita, sa ibaling dagat, nasawi ang 16 na katao matapos ang isang malakas na pagsabog na tumupok sa isang pabrika ng pampasabog sa McEwen noong Biyernes. Ayon kay Hampshire County Sheriff Chris Davis, walang nakaligtas sa insidente sa Accurate Energetic System Plant na gumagawa at nagsasagawa ng pananaliksik para sa pampasabog na militar. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng pagsabog habang hinahalugog ng mga investigador ang nasunog na lugar para sa ebidensya. Ayon kay Davis, lubhang emosyonal ang sitwasyon at nananawagan siya ng panalangin para sa mga pamilya ng mga biktima. Isinagawa naman ang isang videos sa Hurricane Chapel kung saan nagtipon ang mga residente upang magbigay pugay sa mga nasawi. Sa ating mga balitang lokal, nagsagawa ng Fire Safety at Basic First Aid Seminar ang Bayambang Public Safety Office sa panguna ni Colonel Leonardo Solomon sa Balon Bayambang Event Center noong October 11, katuwang ang Bureau of Fire Protection Bayambang.
Dinaluhan nito na humigit kumulang 50 miyembro ng security force na nakatalaga sa iba't ibang pasilidad ng lokal na pamahalaan. Bilang pangunahing tagapagsalita, binahagi ni Municipal Administrator Attorney Rodilina Hinibidad ang mahalagang kaalaman ukol sa kahandaan sa sunog at tamang pagtugon sa mga emergency upang mapanatiling ligtas at handa ang mga tagapagpatupad ng seguridad sa bayan. Sa bayan pa rin ng Bayambang, may 686 na barangay health workers ang tumanggap ng ayudang akap ng DSWD o ayuda o kapos ang kita program na nagkakalaga ng 2,000 pesos bawat isa sa tulong ng provincial government noong October 10. Ginanap ang payout sa barangay Alingan Covered Court sa tulong ng MSWDO sa presensya ng mga provincial officials sa panguna ni Governor Ramon Gico III, Vice Governor Ronald Dambino, Board Member Raul Sabangan at Vice Mayor IC Sabangan at municipal officials kabilang si Vice Mayor IC Sabangan sa ngalan ni Mayor Nina Jose Quiambao. Sa siyudad ng Alaminos, kinilala ng pamahalaan lungsod ang mga natatanging kooperatiba at kanilang aktibong papel sa pag-angat sa kabuhayan ng bawat Alaminian sa ginanap na 9th Cooperative Summit at natatanging Kooperatiba Awards Day 2025. Isa itong patunay ng tuloy-tuloy na suporta ng pamahalang lungsod ng Alaminos sa mga kooperatiba bilang matatag na katuwang sa patuloy na pag-unlad ng komunidad ng bawat Alaminian. Samantala, binigyan parangal din ng pamahalang lungsod ang 10 ulirang nakatatanda sa Dilaos na 2025 National Celebration of Elderly Filipino Week sa Don Leopoldo Season Convention Center upang kilalanin at ipagdiwang ang katatagan, karunungan at mahalaga ambag ng mga senior citizens sa pagpapaunlad sa siyudad ng Alaminos. Samantala sa bayan ng Bayambang, pinulong ni Mayor Bonafe Paraino noong Biyernes ang mga punong barangay sa bayan sa panguna ni Liga ng mga Barangay President at Maasin Barangay Chairman Councilor Florida Abalos. Pangunahing tinalakay ang tinakdang protocol ng lokal na pamahalaan ugnay sa mga pinapatayong infrastruktura at iba pang development projects sa mga barangay. Ayon kay Mayor Bona, kinakailangan munang masuri ng lokal na pamahalaan ng mga aldan, katuwang ang Municipal Engineering Office, ang plano at disenyo ng mga nakalatag na proyekto ng konseho ng barangay para masiguro na ito ay dumaan sa tamang proseso at walang inaasahang uusbong na problema sa pagsisimula at pagtatapos ng konstruksyon. Sa ating balitang sports, malinaw ang game plan ni Coach Delta Pineda sa kanyang Converge sa Fiverr Sirs bago hinarap ang Titan Ultra sa Inares Center, Montalban noong Sabado upang pigilin si Calvin Abueva. Pero hindi na kinailangan ilatag ng Fiverr Sirs ang estratehiya kung paano paaamuin ang The Bees. Walang 5 minuto sa laro, inilabas si Abueva dahil sa hamstring injury Hindi na siya nakabalik. Ang resulta ay 129-92 blowout win ng Converge sa kanilang PBA 50 Philippine Cup elim sa debut. Sumanyo kabuuan nating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Ano po tagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Katabay natin sa technical side si Ellie Garcia. Ang oras po natin ganap ng 5:30.
DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita.
Oras po natin ganap na alas 5:35. At welcome po sa ikalawang bahagi na ating programang Todo Balita at Komentaryo. Sa ngalan po ni Carol Liway, ako po niyong tagapagbalita, Susan Valdez Siadaw. Araw po ngayon na Lunes at ngayon October 13, 2025. 2 araw na lang, sweldo na ka, Ellie. At isang buwan na lang, bonus na. Iba kasi November nagbo-bonus na sila. Okay, ngayong araw po regular session ng mga nagse-session ngayon, Lunes. At flag raising ceremonies sa lahat ng mga LGUs at lahat ng mga national and local national agencies. At ngayong araw din ang pagbubukas ng Ayan, ngayong araw ang pagbubukas ng Rescue Olympics. Ayan, Rescue Olympics 2025 sa siyudad ng Alaminos. Ayan, gaganapin yan sa Sitio Tubay, Sabangan, dun sa campsite. Ayan, sa ngalan pa lang, Rescue Olympics, para alam mo na kung ano ibig sabihin nun. Meron Sports Olympics, Rescue Olympics, ito siguro paano yung training, parang tatlong araw na aktibidad dito. Ngayon ang opening, ang main event ay bukas. So, kung ano yung mga gagawin nilang mga activities, Rescue Olympics. Ibig sabihin, paano pag-rescue? Ganun lang kasimple yun, Ayan, at ito nga yung taka muna. 72 days to go before Christmas. Thank you very much. Merry Christmas po sa ating mga tagapakinig. At malapit na yung Pasko with relation dito sa Rescue Olympics. Sabi ko nga parang timing nga dito nga sa nagaganap na parang paghanda na rin nakakatakot na rin itong nagaganap na paglindol. Kumbaga sa para umiikot siya. Pero para kung imagine mo, bakit kaya? Sa mga simpleng pag-iisip lang, yun nga sinasabi nga nila may fault line. Yung fault line naman na yan magkakadikit lang. Maaring natinyag yung fault line nga, sabi nga yung mga bato-bato doon sa silong, may mga siwang. Yan, meron ang guhit nga At tinyag may bato, dumulas. Ayun, karoon na lindol. Siguro lang. Ayan, nadi-disturb din yung ibang fault line. Kaya parang ganun din yung nangyayari. Ay, Diyos ko, sana Sana matigil na to. Katatapos lang ng mga bagyo-bagyo. Lindol-lindol naman ngayon. Although itong mga disaster preparedness na ginagawa ng mga CDRMO, MDRMO, at saka PDRMO, bahagi ito ng paghahanda naman talaga. Hindi naman pwedeng kapag nangyari na doon lang naghahanda. So yun, bukas pangungunahan ng kasama ang OCD Region 1 dito po sa pagbubukas ng programa ang Associated Response Teams Convocation. Ang ibig sabihin ng programa Associated Response Teams Convocation, pangungunahan ito nina Governor si Governor Ramon Gico III at Congressman Arthur Celeste para magbigay ng mensahe, at ang kanilang guest speaker ay si Undersecretary Harold Cabreros, ang administrator ng OCD Central at Executive Director ng NDRRMC. So magkakaroon din ng presentation of DRRM Best Efforts, sila Director Leon Rafael Jr., Regional Director OCD ng Region 2, at Director Albert Mogol, Regional Director ng OCD CAR, at Director Lawrence Imina, ang Regional Director din naman ng OCD Region 1. So, siyempre ang intermission number naman ay ang Rondalia Ensemble ng Deles Alaminos.
Magbibigay din ng kanilang Responders Pledge Unity Pack of Northern Luzon Responders ang OCD Region 1. So hanggang hapon itong itong activity na ito. Pagkatapos magsasagawa sila ng tree planting activity kasama ang Sendro at saka ang CDRMO. Doon sa site, binagit natin kanina sa Sabangan. Ayun, Sabangan Sitio Tuboy Sabangan, doon sa campsite. Yan, medyo marami pang tataniman ng marami pang tataniman ng Alaminos City. Ang lawak pa ng Alaminos City. Ang lawak ng kanyang land area. Kaya nga napakaganda magkaroon ng development doon. Ayan, ewan ko lang kung affected na naman yung Sky Garden na supposedly ay sisimulan na o baka nasimulan na yon kasi nandun yun sa isang area malapit yon sa Lukap, Minubyon. Itong project na to ay matagal na itong project na to actually natenga nung panahon ng pandemic kung saan lahat ng mga projects noon ay na-stop upang bigyan daan ang mga makafocus ang gobyerno sa pagligtas ng buhay para sa mga merong sakit. O ito nga yung COVID noon na talagang natigil lahat ng trabaho. So walang trabaho no, walang activities, walang mga proyekto noon. Kaya walang noon. Malabo magkaroon ng ghost project noon kasi wala mga project. Walang mga project noon. Kaya parang malabo magkaroon ng ghost project noon. Ayan, nako, Diyos mi day. Nagkakagulo na yung ating gobyerno, pero wag na tayo makigulo. Dahil sa mga nararanasan po natin na paglindol, makikita natin ngayon sa mga Facebook pages ng ating mga lokal na iba't ibang mga lokal na pamahalaan. Ito yung kanilang yung pagbibigay nila ng mga tips. Dapat merong go bag na kailangan kapag ikaw ay mag-evacuate. Ayan. So ito nga, ayon kay Congressman Art Celeste, sa panahon ngayon madalas maramdaman ng pagyanig. Mahalagang handa tayo sa anumang oras. So, ang tamang kaalaman at kahandaan ay makapagliligtas ng buhay. Kaya merong mga dapat gawin bago at habang pagkatapos ng lindol. Ayan. Basta i-share lang natin ano daw dapat gawin bago, habang, pagkatapos ng lindol. So, bago ang lindol, wala naman nakakalam mo kailan darating hindi ito katulad ng bagyo na merong natitration ng pag-asa. Ito, ang PHIVOLCS, ang mabibigay lang nila kung gaano kalakas, kung saan ang epicenter. Pero kung yung mga tatamaan at kung kailan lilindol, hindi pa nadidiscover, hindi pa nila napag-aaralan. Sa bagong lindol, maghanda raw ng go bag o emergency kit. Ito, kung anong mga laman niya, mga tubig, flashlight, first aid, baterya, at pito. Ganyan. Doon yan yung para kapag kung sakaling merong matrap ka o anuman, pwede kang pumito para malaman nila na ikaw ay merong buhay. Alamin daw ang ligtas na lugar sa inyong bahay, pwede sa ilalim ng matibay na mesa o tabi ng panloob na pader. I-check ang mga mabibigat na appliances para makaiwas sa pagkalaglag nito. Ayan, at mag-practice ng drop, cover, and hold on
Practice, cover, and hold on kasama ang pamilya. I-save ang mga emergency hotline sa inyong cellphone tulad ng 911. Alam po ninyo itong drop, cover, and hold. Regular na ginagawa ito ng mga LGU families sa iba't ibang mga LGU employees sa iba't ibang mga LGUs at maging sa mga school, pero siguro ibang-iba rin siguro. Gawin na rin ito sa mga barangay para ma-involve yung lahat. Kasi kung minsan, yung mga bata, pag tinuro mo, pagkadating ng bahay, wala na silang pake. Ibang-iba rin yung merong nalalaman ang bawat miyembro ng pamilya. So siguro isa na rin ito sa pwedeng gawin ng mga barangay, magkaroon din ng drill para sa earthquake drill, para kahit paano naman yung mga nasa barangay alam na nila kung ano yung gagawin nila sakaling magkaroon po ng lindol na hindi naman po natin alam kung kailan po magkakaroon. Manatiling daw dapat gawin habang lumilindol. Ayan. Manatiling kalmado, huwag tumakbo palabas habang umiindayog ang lupa. Ayun yun, drop, cover, and hold on. Kung nasa labas, pumunta sa bukas na lugar na malayo sa gusali, puno at poste. So kung nagmamaneho, huminto sa ligtas na lugar at manatili sa loob ng sasakyan hanggang matapos ang pagyanig. Ano naman dapat gawin pagkatapos ng lindol? Suriin kung may nasugatan, tulungan ng iba kung kaya mo, at tignan kung may sira ang bahay. Iwasan gumamit ng gas o kuryente kung may tagas o pinsala, at maging alerto sa mga aftershocks at maging handa sa paglikas kung kinakailangan. At yun, makinig lagi sa mga anunsyo mula sa PHIVOLCS, NDRRMC o lokal na otoridad at magtulungan at manatiling konektado sa pamilya at komunidad. Ganyan naman po tayo family-oriented kapag merong mga nangyayaring ganito, naiisip natin kagad, asaan yung iyong pamilya? Ayan, asaan yung anak? Asaan na yung inyong mga kapamilya? Talagang kung gusto nyo, magkakasama kayo palagi. Okay, ang bilis po ng oras natin mga kaibigan. Ganap na po alas 5:48. Babalik agad tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. It is now 5:48. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon?
May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulok nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Pitong minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Ayan, good morning at belated happy birthday kay Macy Kael Yadaw ng Lingayen. O, di ba? May Yadaw din pala sa Lingayen. Apo namin. Belated happy birthday. At ating pagbati naman sa PCA sa kanilang yung kapartner natin sa Inner Wheel Club, pagkakaloob ng 72 coconut seedlings na itinanim natin nung Sabado dyan sa bayan ng Bani, Arawi. So, ayan, ang layo ng pinagtamnan natin. Ayan. At speaking of puno, ayan, ang Green Canopy Program po ng provincial government, nakapagtanim na sila ng 500,000 trees ng iba't ibang species sa buong lalawigan ng Pangasinan. Itong mga tree planting efforts na to, hindi lang ito ceremonial, hindi lang ito pictorial, na monitor sila at mini-maintain in collaboration with the participating organizations and communities para masiguro na yung tutubo sila at masusustain sila. So, isa po ang Inner Wheel Club of the Philippines District 379 na nakikikulab sa provincial government dito sa pamamagitan ng Green Canopy program nila. So yan, kapag yung mga ibang clubs natin hindi alam kung saan kukuha ng kanilang itatanim bilang bahagi ng programa po ng Inner Wheel, dito po sa provincial government tumihingi ng mga seedlings para may tanim. At yung pagtatanim, tulad nga sinabi, hindi ito ceremonial, hindi ito basta lang makapagtanim. Kinakailangan na monitor to at tinitiyak na itatanim, na mabubuhay yung mga itinatanim.
Ayan. Ang provincial government po, merong sinasagawang proyekto ngayon sa Kapitolyo. Sinimulan na yung development ayon na rin po dun sa plano o yung mga binabanggit pa noon ni Governor Gico na aayusin ang buong Kapitolyo. Pero sabi niya, nagbigay kasiguruhan sila na ang nabanggit na aktibidad, kung merong mga pinuputol na punong kahoy, ito ay in accordance with guidelines and requirements ng Department of Environment and Natural Resources. So merong cutting permit at cutting permit 08-07-2025-013 na inisyu ng DNR noong August 8 kasunod ng compliance nila with the documentary requirements provided under DNR Administrative Order number 2022-10 dated May 20, 2022. Alam po ninyo, kahit na nasa loob ng bahay ang mga punong kahoy, kahit na sarili yung puno itong mga to, hindi kayo pwedeng basta-basta pumutol kung walang permit ang DNR, kung hindi, mananagot kayo. Kasi sabihin nyo pang kayo ang nagtanim noon, mananagot kayo kung walang basbas ang DNR sa gagawin ninyong pagputol ng mga punong kahoy. So, base daw sa official inventory at assessment na sinagawa ng technical personnel ng Senro Dagupan, sa 192 trees na identified for cutting, 154 dito ang classified as invasive and exotic species. Kasama na dito yung mahogany, acacia manguim, gemelina, and acacia auri. Ito mga species na to, kilala to, o ito yung mga sabi nga nila, ito yung nakasagabal ito sa ecological balance ng native foreign ecosystem. Yung 38 trees naman were found to be defective, posing potential danger to life and property, as noted in the official report nga ng Senro Technical Team. So, mahalaga na bigyan diin o binibigyan diin na itong redevelopment plan na to was carefully prepared by professional urban planners. Ito nga sinasabi nga ni Governor nung nagsasagawa po sila ng master plan, ang mga nagpaplano, mga eksperto, at kasama rito hindi lang mga engineers, hindi lang mga arkitekto, kundi kasama ang DNR, lahat ng concerned agencies dito sa pagsasagawa ng master plan. Kaya yon, sabi nga, yung redevelopment plan, inihanda ito ng mga professional urban planners with due consideration dito sa mga existing natural landscape, kasama na dito yung preservation of healthy native trees. So in fact, ang original number ng trees projected to be affected was nabawasan na nga, significantly reduced pagkatapos ng multiple revisions ng master plan, precisely to save some of the trees within the area. Kung pupunta po kayo sa Kapitolyo ngayon, napapansin din natin walang damo. Ayan. Walang damo yung mga yung puno ay yung sa Kapitolyo, dry na dry. Kasi nga sinasabi nga po natin, natutunga rin lang tayo actually sa pakikinig po natin sa mga tinatawag na native trees enthusiasts. Ayan. Ito yung mga pinakilala, doon lang natin nalaman na meron pala mga native trees na dapat ito lang yung maitatanim. Meron pala mga trees na mas nakakasira o ang titawag sa mga buwakag, masiba. Sila lang lahat ang kumukuha ng ng nutrients ng lupa. Ibig sabihin, walang nabubuhay na ibang living things na mga plants. Kaya nga sabi ko walang damo. So puro alikabok lang nakikita natin doon. At yun nga, nababaha doon sa area ng doon sa lugar na mayroong mga puno. Ayan, kaya ngayon itong redevelopment plan na to na ginagawa ng provincial government, kasama na po yan yung flood control program nila. Ayan, para kasi nga nadatnan na po nila yon na binabaha ang Kapitolyo dahil nga sa pag natakpan yung mga daluyan ng tubig at lahat-lahat pa. So itong mga ating mga native
trees enthusiasts na tinatawag natin. Sila yung nalaman natin, sila yung nagtuturo din kung ano yung mga dapat na puno na itatanim. Sila yung nag-educate kung ano yung mga karapat-dapat na mga dapat na itanim at mga hindi dapat na itanim. Ito yung mga puno na nakakasira lang sa eco-balance daw ng ating na environment. Ayan. Pero pag-usapan pa rin natin yan. Sabihan natin, ano yung mga puno? Ayan. Alamin natin yung mga puno sa mga susunod na araw. Ayun. Actually, nabanggit na nga, binanggit ko na kanina, yung ilan sa mga puno na identified na invasive at saka mga exotic na species. Yun, mahogany, acacia, mangrove, gmelina, and acacia aurea. Ito mga to, dapat itinatanim ito sa forest. Ayan. Parang sinabi nga ni Congressman Mark, ay, mag-inventaryo sila ng mga ng mga tawag nito, mga nag-invade na mga puno sa kalsada. Pero hindi naman po kalsada itong ginagawa, kundi inaayos po, ito nga po yung plano, redevelopment para sa Kapitolyo na inaasahan po na siguro bago matapos ang termino ni Governor Monmon Gico, matatapos na yung plano at sabi nga nila, Singapore-like ang magiging itsura ng Kapitolyo. Good morning kina Francis Tenorio, Roberto Nimer, si Lynn Cornell, si Sir Nap, good morning po, at saka si Oscar Dolomrente, si Rodel Idades Peralta, si Emily Maramba Garcia, si Ernesto Masadag, hi sis Grace Matro, tsaka si Nanay Dading, Roberto Nimer, Glory Sanchez Maramba, Josilia de Mateo, at saka de Vera Kitalig Rogelio. Ayan, tsaka siyempre kay Tita Ani, good morning kay Madam Rose, at saka kay Kuya Benjitan. Wala na po tayo sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, nyo po nakasama. Sa technical side, si Eli Garcia, at sa ngalan po ni Karen Liway Iparagire. Ako po, si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po na Lunes sa inyo lahat. DWIZ Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ.